So, ayun guys, ang tagal nating nawala. So, Tito Tom here, no? So, kamusta kayo mga pamangkin? So, ngayong araw, inaalis na natin yung mga tank dito sa roof deck, no? So, ibababa na natin siya sa ground floor, no? Kasi meron na tayong bagong pwesto. So, ito yung pinaka nakakapagod na part dito sa hobby natin, no? Tapos, at the same time, dito sa maliit na business natin, no? Yun nga. So, yung mga tank doon, naalis ko na yung iba, yung ibang laman. Yung mga isda niya, pinaglalagay ko muna dyan. Tapos yung ibang mga halaman, yung mga shrimp na nandito. So ililipat ko muna. So hinihintay ko lang guys yung tropa natin, no, si Tito Nicole. Para matulungan niya tayo magbuhat dito sa mga stand sa tank na malalaki na yan. Bali ang ginagawa ko lang muna habang wala siya. So ayan, kung makikita nyo, nandito pa yung mga mano shrimps, yung mga snails, ayan, nandyan. Para pagdating niya, konti na lang yung aayusin para dire-diretso yung pagbababa namin. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura ng pwesto natin sa baba. Tapos mas madali na rin siyang puntahan, no? Kasi yung mga nag-walk-in sa atin, medyo nahihiya nga silang umakyat dito sa taas kasi syempre yung privacy nung bahay, no? Kaya ayun, thankful tayo, no, kasi nabigyan tayo ng pwesto sa baba para doon natin ilagay lahat ng fish tanks natin, no, para kapag kami gustong bumisita, may gustong bumili, mas mabilis yung access nila. Ayan. So far, ayan, andito yung iba. So, pakita ko na lang sa inyo kapag binababa na namin. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano itsura ng pwesto natin sa baba. So bali, binabaan ko muna yung resolution ng camera natin para magamit natin yung ultra wide, yun nga lang low quality siya. Tapos ginawa ko muna ng portrait para mas makita nyo ng maayos yung itsura ng pwesto natin dito sa baba. So yun, kung ito yung gate natin, pagpasok natin, eto na siya, no. So ngayon ginawa ko, kasi nga maraming problema dito sa bahay. Yung ibabaw niyan, doon sa ibabaw nito is yung terrace. So maraming pumapatak dyan kapag malakas yung ulan. So ginawa ko temporarily, no, winaterproof ko muna tong ilalim, yung negative side niya. Pero soon, yung waterproof natin yung positive side niya, which is doon sa itaas. Yung mga corner na yan, yung edges natin, lalagyan natin yan ng semento, tapos papayaran natin ng waterproofing para hindi natutulo dito. Tapos pininturahan ko din ng itim para just in case na nagbibideo tayo dito, walang reflection. Tapos may plano pa natin dyan, lalagyan natin ng mga horizontal na namimili pa ako kung metal faring or tubular yung ilalagay natin. Bali doon natin i-mount yung ilaw natin, tapos papagapangan natin siya ng mga nagva-vines na plants. Nakalubog yung ugat nila sa tubig, tapos pagagapangin natin dun sa mga horizontal na ilalagay natin. So ito yung pwesto natin. So yung isang 4 feet natin dito na shallow, tapos yung 4 feet natin na tawag dito, yung mga 15 gallons. Pero baka palitan ko yung mga 15 gallons na yun ng mas malapad, kasi 12 inches lang yung width nun, pero yung width talaga nung stand is 16 inches. Tapos ayan, ito yung bintana ng sa pinsan ko. Tapos dito yung 75 gallon natin na dalawa. Tapos dito sa area na to, yung mga substrates natin. Then itong part na to, yan, baka gawin nating shelving yan. Yan yung mga magiging plano natin. Pero so far, ang gagawin muna natin ay ganito. Maibaba muna natin lahat ng tank, tapos makapagpakabit tayo ng sarili niyang circuit breaker para iwas overload tayo sa kuryente. Tapos isiset ko yung mga outlets natin na safe para hindi tayo nangangambap na mababasa or magkakasunog. Ayan. Pagdating naman dito sa flooring natin, baka hindi pa masyadong magagawa, pero for the meantime pwede na to. So yun guys, andito na si Tito Nicole. Tulungan niya tayo magpusahan ng stand sa kanang mga tank. Tara pre! Pasok! Kasi 1.5 yung ano nito eh. Bakit? Mauna ka bumaba.
Surprise. So yun guys, lapot-lapot tayo ngayon dito. Buti na lang, just Tito Nicole. Tito Nicole! Ano kami, biglaang gym, papawis. So ayan na guys, so kita nyo yung ano, nakikita-kita ko na yung magiging ano, tsura nito sa future. So konting ano na lang, konting taste na lang. So ayun, kinabukasan na to. At ayun, inilagay muna natin yung ibang mga gamit dito. Pero eto guys, yung magiging new facility natin, no? So kapag eto yung gate namin, so pagpasok, no, merong rampa na may dumi pa ng aso. So yung pagpasok dyan guys, ayan, pansamantala ko lang munang nilagay ito dito. Ito yung mga Demasoni cichlid, tapos ito yung isang planted tank natin na nirelease muna namin tubig, binuhat namin kasi nandito yung kahapon. So ilagay namin dyan. Tapos naibaba na namin ni Tito Nicole, no. So ayun, big thanks dun sa tropa natin, si Tito Nicole, no, sa pagtulong sa atin sa pagbaba mula roof deck papunta dito sa ground floor, itong mga stand at yung tanks, no. So ayan, ito isang 4 feet natin na shallow, nasa 10 inches lang yung height niyan. Ayan, so ako nang bahala maglinis dyan. Meron pa tayong isang 20 gallon na dual stand, tapos meron siyang dalawang layer ng Betarax. Tapos ito yung luma nating 4 layer. Ayan. Tapos ayun yung 75 gallon natin. So siguro hindi na ako maglalagay ng isang 75 gallon dito kasi medyo mababa na yung matitirang butas sa kanya. So mahirapan tayong linisin, and then baka paglagyan ko na lang siya ng ibang mga paninda natin like yung mga substrate natin. So dyan na lang natin ilalagay. Tapos ayun nga, makikita nyo, nabanggit ko nga dun sa unang video natin na medyo may mga problema yung bahay natin. Tulad ito, basa. So dun siya nanggaling. Pero so far, ito na yung bagong facility natin. So ibababa ko na lang yung mga tanks. Tapos kung mapansin nyo, black din yung ginamit nating kulay para kapag ka nag-video tayo, hindi nagre-reflect yung ano, hindi nagre-reflect yung background natin, no? Pero tingin ko magre-reflect kasi ang ginamit ko dito guys is yung ano, glossy na black paint. Yun nga lang kapag ka natapatan siya ng flash tulad dito, maliwanag siya. Hindi ako gumamit ng matte black kasi nga yung matte black minsan nagkakaroon ng efflorescence, namumuti siya. Kaya okay na rin to, okay na din yung ano natin na iba. Tapos pwede pa tayo maglagay ng accessories dito sa ibabaw. So ayun, hanggang doon lang muna i-update natin. So ayan, eto na yung new facility natin, no. Tapos ito pa pala yung isa sa mga ginawa ko. Ayan. So mula dito sa ano, mula dito sa line ng tubig natin. So yung line ng tubig na yan guys, galing yan sa taas. So meron tayong linya sa taas, ibinaba ko dito. So meron tayong linya para dito sa gate kapag nagka-car wash or kapag may ginagawa tayo dito, may mga nililinis dito. So ayan, dinuktungan ko siya. So meron siyang sariling angle valve switch on and off. Tapos pinatakbo natin yan dito. Ayan. Tapos meron silang ano, meron silang kanya-kanyang gripo para kapag ka nag-water change tayo, no? So yun, tama yung narinig nyo. So kapag ka nag-water change ako, diretso na sa gripo kasi gumagamit naman tayo ng ganito. So meron tayong water conditioner para sa pagtanggal ng chlorine. So ayan, so isang gripo na to, hati na silang dalawa dyan kapag nag-water change. Meron tayong ilalagay na blue hose. Kung mapapansin nyo, ito pala. Ayan, dito yung blue hose, yung mga nakikita natin nakasama sa top filter saka sa mga submersible pump. Ayan, ilalagay mo lang dyan. Tapos ilalagay mo ng clamp. So, ganun yung ilalagay ko dun. Nakaabang lang. Para kapag ang nakalawit lang sa atin, example, no, nag-drain tayo ng tubig. Ang nakalawit lang na hose sa atin, yung hose lang na pang drain ng tubig.
Tapos yung gripo, hindi na tayo magduduktong ng gripo doon patakbo dito. Kasi medyo hassle. So medyo matrabaho, medyo pricey, pero mas madali naman yung mas madali yung proseso ng pag-water change natin. Ayan. Meron tayo niyan. Tapos meron din dito, ayan, makikita niyo sa taas. Ayan. So plano ko talaga yan, bawat isang tank, kanya-kanyang gripo. Ayan, yung may gripo diyan. May gripo doon. Ayan, meron din dito sa baba. Tapos dito naman, dahil magkakahiwala yung tank, kaysa gawin kong dalawang gripo, nilagay ko siya sa gitna. Ayun. Tapos imagine niyo na lang yung hose niyan, yan sa gitna, no. So dito na siya sa in between ng mga tanks pagkatapos ng mag-water change. Pero kapag ka mag-water change, angat lang dito or angat lang dito. So ganun lang yung sistema. Tapos itinuloy ko yan dito. Ayan. Para kapag mag-water change naman tayo dito sa 75 gallon. So ayun. Big thank you din sa B natin, no. Tinulungan niya, inassist niya tayo dito sa inassist niya tayo sa paghawak kasi masyadong mahaba yung mga tubo. So kailangan ko ng assistant. And tinulungan. And thank you B. Love you. So ayun. Ayan. Pakita ko din sa inyo yung ceiling. So ganito lang naman kasimple yung ceiling natin. So, meron tayong mga metal paring, tapos meron tayong ilaw. So baka magdagdag pa ako ng isang ilaw, pero hindi na metal paring yung gagamitin ko. Baka etong kahoy na lang. Kasi ito na yung meron tayo, para hindi na ako bumili. Kasi 20 feet din ang haba nun eh. Since meron naman tayong kahoy, ayun pa nga, ang haba. So yung kahoy na lang ilalagay natin dito. Tapos lagyan natin siya ng steel matting sa ibabaw or dito sa ilalim. So depende kung ano yung mas madaling proseso ng pag-install sa kanya. So ayun. Tapos ipapa-install ko pa yan, ipakabit na rin natin yung circuit breaker, kasi ito yung outlets natin. Ito yung magiging switch ng ilaw. So papa-connect na lang natin yan sa kuryente, tapos yung switch para on and off na yung ilaw natin. So isang ilaw pa dito banda para tatlo. So baka itong isang ilaw dito saka yung ilaw dito magka-series sila, tapos ito solo. Kaya dalawa yung switch natin. Yan. Isa sila. Tapos, ayun, kung makikita nyo nga, ayun yung outlet, okay na siya, may kuryente na, pero puro extensions. So, kailangan, yun na lang yung iayusin natin. Kapag ka nagawa natin yun, pwede na tayong mag-setup dito, kasi iba may mga naghahanap na ng halaman. Hindi ko maibigay yung mga nakasetup dito, tulad nito. Ayan, yung dwarf Sagittaria natin, hindi ko maibigay, kaya magugulo kasi. So kailangan kong, total marami tayong mga second hand na aqua soil, so kailangan kong mag-setup dito, tapos magtanim na tayo. So hindi naman nagre-record to ng very high-tech na setup, so dito lang pwede na yan. So itong mga tanks na to guys, lagayan din to ng mga isda, tapos at the same time halaman na rin. So maganda yun para kapag ka nag-order tayo ng isda or nag-breed tayo ng isda, no, at home agad yung isda. So hindi sila masyadong may stress. May mga tataguan sila, may hiding spot. So ayun. So sa ngayon, ito lang muna. At tas ito pala guys. Ito, gawa din natin tong shelving na to. Ayan. Ito yung mga accessories natin. So meron tayong, may mga top filter dun sa ibabaw. Tapos meron tayong 3-color light, tapos yung mga hang-on back filter, submersible pump, air pump, heater, tapos ilaw pa. Tapos ayan, mga sponge filter, sponge filter, hang-on back filter, tapos meron tayong mga fish food, meron tayong koi and goldfish food, meron tayong turtle stick, cichlid food, generic na fish food, tapos yung mga glue for aquascaping, tapos ito pa ibang mga fish food, pang cichlid, pang tropical fish, pang arwana. Tapos ayan pa yung iba nating items, ayan, mga water conditioner, tapos yung mga connectors, mga air stones, ayan. Tapos meron tayo ditong mga fishnets, ayan, fishnets, turkey baster, siphoning hose, tapos mga hardscape, tapos yan yung air hose natin. Tapos nandito yung mga hardscape natin. Ito pala yung mga mga drip food natin nandito. So konting konting polish na lang, konting linis na lang, okay na, ready to go na yung facility natin. Ayan. So yun nga, pagod na. Pinapatuyo ko lang yung
tawag dito, yung pipe cement, tapos naglagay ako dun sa ilang part na medyo medyo tingin ko baka magkaroon ng leak, so naglagay ako ng epoxy. Nilagyan ko ng epoxy yung mga pagitan ng PVC pipe para kinabukasan pwede ko na siyang i-leak test. Ayokong isugal ng leak test agad ng 8 hours lang, mas gusto ko 24 hours na natuyo na para sure ako na kapit na siya, para pagka binuksan ko yung water line, magkaroon man ng pressure, hindi ako mangangamba na magkakaroon ng leak kasi ayun nga, meron tayong mga outlet dito. Yun pa pala, hindi ko pa pala naayos yung outlet. So, yun na lang yung kulang halos, yung outlet, tapos yung konting design na lang sa ibabaw. Pinturahan ko yung mga metal paring na nilagay ko dito, tapos baka maglagay ako ng steel matting para magpagapang tayo ng mga live plants dito sa ibabaw ng ceiling natin. So yun nga mga pamangkin, maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video, no? So ayun, maraming salamat sa panonood at ayun, konti na lang guys, konting pagod na lang at tuloy-tuloy na rin yung ginhawa natin dito sa new facility natin. Ayun, maraming salamat sa panonood. Tito Dong out.